Otomatikong nanigas ang katawan ni Ami nang marinig ang bariton ng boses na yon ng lalaki na nasa ilalim niya. At dahil tanging lampshade lang ang nakabukas na ilaw sa kwartong iyon, kaya umahon ng matinding takot sa kanyang dibdib dahil sa pag-iisip na baka masamang tao yon. Ikaw, sino ka? Bakit ka nandito? Magnanakaw ka ba? Bulalas ni Ami. Saka nagpanik na tumayo mula sa kandungan ng lalaki. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang hapitin siya nito sa kanyang bewang. Hindi lang yon, naramdaman pa niya ang pagkabuhay ng pagkalalaki nito sa kanyang pangupo. This is my house. Who are you? Are you a thief? Sigaw naman ito na hindi pa rin siya pinakakawalan. Ginawa ni Ami ang lahat para makawala sa lalaki. Pero dahil malakas ito, kaya hindi nito ininda ang pagpupumiglas niya. Takot na si Ami, kaya dahil sa pagiging desperado, ang tanging naisip niyang gawin ay kagatin ito sa kamay. What the heck? Bulalas naman ni Kyoto, saka wala sa sariling kinalas niya ang pagkakayakap sa bewang nito. Magnanakaw ka na, manyakis ka pa! Isusumbong kita kay Uncle Carson, sigaw pa ni Ami, saka kumakaripas na tumakbo papalabas sa kwarto na para bang hinahabol ng 10 kabayo. Kyoto was left with a gloomy expression. Who was that woman? And what did she say? Magnanakaw siya at manyakis? Samantalang ito nga ang basta nalang humiga sa ibabaw niya. Pupungas-pungas na bumangon si Kyoto sa kama at dinampot ang pantalon at damit niyang hinubad kanina at saka muling sinuot. Kung sino man ang babaeng yon ay makakatikim ito sa kanya. Ang kapal na mukha nitong basta nalang pumasok sa kwarto at siya pa ang pagbibintangan nito ng kung ano-ano. Well, dinig niyang Uncle Carson ang tawag ng babaeng yon sa kanyang daddy. But whoever it was, he would make sure she regretted insulting him in his own territory. Nang matapos magbihis, ay nagmamadaling lumabas si Kyoto sa guest room at hinanap ng kanyang paningin ang babae. Hanggang sa isang boses ng babae ang narinig niyang nangingibabaw sa tahimik nilang mansyon. Alam niyang hindi yun si Seiko, kaya naman sigurado siyang yun ang intruder na hinahanap niya. Mabilis ang bawat hakbang ni Kyoto na tinung ang malaking staircase at hangbang. Pababa siya doon ay nakita niyang naroon sa sala ang bastos na babae. Kausap ang kanyang daddy habang nalalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Uncle Carson, siya yun! Ang manyakis at magnanakaw na lalaki nagtatago sa guest room kanina! Bulalas ni Ami habang nakatingin sa gwapong lalaki na para bang Prince Charming na bumaba sa ingranding staircase. Napakagwapo namang magnanakaw nito. Bet! Isip ni Ami pero marahas din siyang napailing sa narinig. Hindi naman talaga namukhaan ni Ami ang lalaking nasa kwarto dahil medyo madilim yon. Pero sa hindi malamang dahilan ay nakilala kaagad niya ito ng mga sandaling iyon. Nilingon naman ni Carson ang lalaking tinutukoy ng dalaga at ganun na lang ang halakhak niya nang makitang ang anak niyang panganay na si Kyoto ang tinutukoy nito. Siya ba ang tinutukoy mo, manyakis at magnanakaw, iha? Tanong pa ni Carson sa dalaga na ginawa niya para asarin ang anak. Dad, stop it! Inis namang saway ni Kyoto sa kanyang daddy saka naniningkit ang mga matang nilapitan ng babae. Who the hell are you? Bakit may intruder dito, Dad? Maang namang nagpalipat-lipat ang tingin ni Ami sa lalaking nasa harapan niya at kay Uncle Carson at doon tuluyang nagsingkit sa kanyang lahat. Kamukha nga ni Uncle Carson at ni Camille ang gwapong lalaking nasa harapan niya. Pero bakit kayo niya lang nalaman na may kuya pala ang bruha niyang kaibigan? Napaatras si Ami sa kinatatayuan sa pulang-pulang mukha niya dahil sa matinding kahihiyan at halos hindi makatingin sa mga to. Uncle Carson, he's your son? Nautal niyang tanong. Nakangisi namang sumagot si Carson sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit natutuwa siya sa dalawa habang nagbabangayan. Yes, iha. He's my firstborn son. Nang marinig yon, ay lihim na hiniling ni Ami na sana'y lamunin na lang siya sa kinatatayuan. Hiyang-hiya siya sa kagagahang nagawa niya. Ang lakas pa ng loob niyang pagbintangan na magnanakaw ito at manyakis. Yun pala ay kuya to ni Camille. Shucks, ang tanga ko talaga. Isip-isip ni Ami habang nakayuko.
Who is she, Dad? Bakit siya nandito sa bahay? Kunot noong tanong naman ni Kyoto habang nakaarkong makakapal na kilay na nakatingin sa nakayukong babae. She's Ami, your sister's friend. Nakilala ko na siya 8 years ago, noon ako makitang kapatid mo. Pagkakwento naman ni Carson. Really? Nanunuring sad ni Kyoto sa kapinasadahan ng tingin ng walang kibong babae. Iha, pagpasensyahan mo na itong anak ko. Nakalimutan kasing sabihin sa kanya ni Manang Purisima kung nasaan ang bago niyang room. Kaya siguro sa guest room siya natutulog. Hinging paumanhin pa ni Carson sa babae. Dad, siya nga itong basta nalang pumasok sa kwarto at magbintang ng kung ano-ano. She should be the one to apologize. Galit pa ring sagot naman ni Kyoto. Sa narinig ay nahihiyang nag-angat ng ulo si Ami. May point naman ang kuya ni Camille. Siya ang basta nalang pumasok sa kwarto at walang pakundangang nagbintang sa lalaki. Kuya, I'm sorry. Akala ko kasi talaga magnanakaw ka. Shut up. Don't call me kuya. Hindi kita kapatid. Inis namang pambabara ni Kyoto sa dalaga saka basta nalang tumalikod at iniwan ang mga to. Naiinis siya, hindi dahil sa babae o sa mga sinabi nito. Naiinis siya dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman niya kanina nang nasa ibabaw niya to. Biglang nabuhay ang kanyang pagkalalaki sa hindi niya malamang dahilan. Shit, what's wrong with that woman? Usal niya sa sarili saka masama ang muka na naglakad pabalik sa guest room kung nasaan siya natutulog. Nilak niya ang pinto bago tuluyang bumalik sa kama. Pero ewan ba niya dahil hindi na siya nakabalik pa sa pagtulog dahil paulit-ulit na nagre-rewind sa kanyang isipan ng tagpo habang nasa ibabaw niya ang maingay na babae. At sa hindi malamang dahilan, muli siyang nakaramdam ng pag-iinit ng katawan kaya minabuti na lang niyang bumangon at mag-shower. I'm sorry, Iha. Suplado lang talagang anak ko. Pero mabait naman ang isang yun. Hinging paumanhin ni Carson sa dalaga. But in the back of his mind, he was happy with what he saw in the two of them. Malakas ang pakiramdam niya na may magandang mangyayari sa mga to sa susunod na mga araw. Okay lang, Tito. Kasalanan ko naman kaya siya nagalit. Hindi bale. Magsasorry na lang po ako ulit. Nahihiyang sagot naman ni Ami sa matanda. Ganyan yata talaga siguro kapag broken-hearted. Suplado at mainitin ang ulo. Dagdag pa ni Carson. Sinadya talaga niyang sabihin yon sa babae para malaman niya ang reaksyon nito. At katulad ng inaasahan niya, baka sa pagkagulat sa mukha nito nang marinig yon. Ano po? Broken-hearted? Sa gwapo niyang yun? Oo, Iha. Nagpakasal sa ibang girlfriend niya. Kaya umalis siya ng Japan at bumalik dito sa Pilipinas. Pagkakwenta pa ni Carson ay tinagong ngiti sa mga labi. Bruha? Grabe. Hiyang-hiya ko sa katangahang ginawa ko kanina. Kung pwede lang ako magpalamon sa lupa, ginawa ko na. Kasalukuyang nasa pool area si Ami at ang best friend niya dahil nagaya itong mag-night swimming habang umiinom ng wine. Pinaunlakan naman niya ito pero hati pa rin ang isip niya ng mga sandaling yon dahil sa nangyaring eksena kanina. Hiyang-hiya talaga siya sa nagawa at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ano na lang ang mukhang iharap niya sa lalaki pagkatapos ng kagagahang ginawa niya. Paano niya ito haharapin pagkatapos ng lahat? Don't mind him. Masungit lang talaga si Kuya Kyoto pero mabait naman ang isang yun. Nakangiting sagot naman ng kaibigan niya habang tumitipa sa kaharap na laptop. Mangiyak-ngiyak naman si Ami sa narinig. Paanong wag intindihin? Galit na galit siya sa akin, bro. Sinabihan ko siyang magnanakaw at manyak. Bulalas pa ni Ami. Napahawak sa kanyang noo na parang stress na stress. Well, kahit naman ako magagalit. Pagbibiro naman ni Camille sa kanya. Camille naman eh. Ami didn't really know what to do. She tried to apologize to Kuya Kyoto again but he just ignored her. Earlier, while they were facing each other at the dining table, his expression was gloomy and he didn't even glance in her direction. Patunay na nagalit talaga to sa nakatanghang ginawa niya. Kasi naman bakit iniintindi mo pa si Kuya Kyoto? Crush mo siya, no? Natatawa namang panunukso ng kaibigan. Napansamantalang inihinto ang ginagawa at nakangising hinarap siya. Sa narinig ay hindi maintindihan ni Ami kung bakit nakaramdam siya ng pag-iinit ng pisngi.
Hindi pa naman siya nakakarami ng inom at saka wine lang naman iyon kaya imposibleng malasing siya kaagad. Anong crush? Hindi no? Gusto ko lang talagang mag-sorry sa kuya mo. Nautal na sagot naman ni Ami saka wala sa sariling inisang lagok ang wine na nasa baso. Napangiwi pa nga siya nang maramdamang bahagyang gumuhit sa lalamunan niya ang pait nun. Really? Bakit namumulang mukha mo? Panunukso pa ni Camille sa kanya. 10 years na tayo magkaibigan, bra. Kilalang kilala na kita. Mabilis namang napailing-iling si Ami sa kaharap. Hindi nga. Bakit ko naman siya magiging crush? Hiyang-hiya lang talaga ako sa ginawa ko, bra. Pagdadahilan pa ni Ami. Pero ewan niya ba kung bakit nakaramdam siya ng kilig sa tuwing maalala niya ang chinito, mistiso at sobrang gwapo na kuya ng kanyang best friend. In fact, kahawig nga nito si Makianyo Arata na isang Japanese actor na gumanap bilang Zoro sa live adaptation ng anime na One Piece. So damn hot and gorgeous, isip-isip pa ni Ami na tila ba nangangarap ng mga sandaling yon. See, pinagpapantasyahan mo ng kuya ko. Panghuli pa ni Camille sa kanya nang makita siyang nakatulala. Punasan mo nga yung laway mo, bra. You're drooling. What? Wala sa sariling nasapo ni Ami ang bibig para alamin kung totoo ang sinasabi nito. But her face turned red when her best friend suddenly burst out laughing. Gaga ka talaga, bra. Nakangusong saad niya. Pero nakangiti naman. Pero in fairness, bra, ang papabol ng kuya mo. Hindi mo naman sinabi na may malazos ka palang brother. Sa wakas ay pag-amin ni Ami. Well, bato na lang ang hindi magkakaroon ng crush kay Kuya Kyoto. Nung una ngang makita ni Ami ang mukha nito, feeling niya'y malalaglag ang kanyang panty. Buti na lang talaga bago ang salwal niya kaya kapit na kapit pa ang garter. He's single too, wika pa ng kaibigan sa kanya. Sabi nga ni Tito Carson, gusto mo mag-apply? Apply ng maging girlfriend ni Kuya Kyoto, sagot ng best friend niya, sabay ngisi. Loka, nun kang papatulan ako ng kuya mo, natatawa namang sagot ni Ami. Itsura pa lang niya mukhang pang Miss Universe ang nababagay sa kanya. Besides, you already know what my past is. You're overreacting, bra. So what? If someone truly loves you, no matter who you are or what your past is, they will accept you no matter what. I'm a victim of sexual abuse. Marami na akong babae at wala na akong ipagmamalaki sa sarili ko. Sino bang tatanggap sa babaeng katulad ko, bra? Bakas ang pait at lungkot sa tinig ni Ami nang sabihin yon. Para sa kanya, normal lang na humanga, lalo na sa opposite sex. Pero wala siyang karapatan ng pangarapin pang lalaking yon. Marumi siyang babae at alam ni Ami kung saan niya dapat ilugar ang sarili. Hindi pa siya nababaliw para sirain ang buhay ng kung sino mang lalaking papatol sa kanya. Kaya ang tanging pangako ni Ami sa kanyang sarili, kahit na anong mangyari ay hindi na siya magmamahal pa. Rerendahan niya ang kanyang puso nang sa ganon ay hindi na siya masaktan pa. Bra, Kuya Kyoto is also a lawyer. Sasabihin ko kay kuya na tulungan kang sampahan ng kasong hayop na Harold Bajaras na yon. Nagulat si Ami sa narinig. Kung ganon, abogado pala ang kuya ng kanyang best friend. Pero bakit instead na matawa ay ramdam niyang pagtutol na humingi ng tulong dito? Ayaw niyang ipaalam sa lalaki ang tunay niyang pagkatao dahil natatakot siyang pandirihan ito. Really, bra? Maraming salamat. Sincere naman na pasasalamat ni Ami. Thank you so much din dahil pinatuloy mo ko sa bahay niyo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating. Dagdag pa niya sa kaibigan sa kabahagyang ngumiti. You don't have to thank me, bra. We're best friends, right? Wika naman ng kaibigan niya na ikinataba ng puso ni Ami. Sobrang thankful niya dahil napakabuting tao at kaibigan ni Camille. Ni hindi to nagdalawang isip na tulungan siya kahit pa maaring malagay ang buhay nito sa alanganin. Sa panahon, napakahirap makahanap ng kaibigan na hindi ka iiwan at handa kang tulungan anumang oras. Samantala, walang kaalam-alam ang dalawang babae na simula pa kanina ay nakikinig si Kyoto sa pinag-uusapan ng mga to. Wala siyang intensyon na makinig sa pinag-uusapan nila pero aksidenteng narinig niyang pangalan niya kung kaya bigla siyang na-curious.
Balak niya sanang mag-swimming dahil maalinsangan ng panahon, pero naunahan siya ng mga to, kaya nag-decide siyang bumalik na lang sana nang marinig niyang kanyang pangalan. Bahagya rin siyang nagulat nang marinig ang tungkol sa problema ng kaibigan ng kanyang kapatid. Hindi niya inakala na sa kabila ng maingay at jolly nitong personality, ay may tinatago pala tong malaking lihim. Dahil doon, nag-decide si Kyoto na palampasin ang ginawa nito sa kanya. At kahit hindi pa man lumalapit sa kanya ito para humingi ng legal advice, ay nagpasya siyang tulungan to. Ipinapangako niya sa sariling gagawin niyang lahat para maipakulong ang taong nang-aabuso sa kawawang babae. Hindi na tinapos pa ni Kyoto ang pakikinig at tinuloy na niya ang naudlot na pagbalik sa loob ng mansyon. Pero habang naglalakad siya, hindi niya maintindihan kung bakit paulit-ulit na nagre-rewind sa kanyang isipan ang malungkot na boses nito kanina. Bakit yata pati siya ay naapektuhan din para sa babae. Kinabukasan, magkakaharap na dumulog sa dining table para sa breakfast sina Ami, ang best friend niya, si Tito Carson at ang Kuya Kyoto nito. Ang dalawang sobrang cute na anak ng kanyang best friend ay natutulog pa, kaya hindi nila kasabay sa almusal na yon. Hindi magawang tumingin ni Ami sa lalaki dahil hiyang-hiya pa rin siya, kaya habang kumakain ay para siyang tangang nakayukulang at halos dumikit ng mukha sa plato. "Iha, what's wrong? Ayaw mo ba ng pagkain?" Puna ni Carson sa dalagang si Ami nang makita niya nakayukulang ito at tulala. Napilitang nagangat ng tingin si Ami dahil sa sinabi niyo ng matanda. Ayaw niyang isipin nito na bastos siya o kaya naman ay nag-iinarte sa pagkain. Hindi po, Tito Carson. May naalala lang po ako." Sagot niya na may pilit ng ngiti sa labi. "Tungkol ba kagabi? Don't worry, hindi naman big deal yun para kay Kyoto. Right, son?" Sad naman ni Carson sabay tingin sa anak na tahimik lang na kumakain. Dahil sa narinig ay wala sa sariling dumakong tingin ni Ami sa binata. At ganoon na lang ang pagkapahiya na naramdaman niya nang tumingin din ito sa gawin niya, na blankong expression sa mukha. Nahinto naman sakmang pagsubo si Kyoto, saka sumagot sa sinabi ng kanyang daddy. "It's fine. Just don't do it again." After saying that, Kyoto went back to eating as if nothing had happened. Well, totoo namang hindi na siya galit kay Ami. Besides, kasalanan din naman niya dahil hindi siya nagtanong kay Nanay Purisima kung nasaan ang kanyang kwarto at basta na lang siyang pumasok sa guest room. She didn't want to make a big deal out of something they were both guilty of. "Did you hear that, Iha?" Nakangiting tanong naman ni Carson sa dalaga. "Kaya kumain ka na. Kung hindi papangit ka, pagbibiro pa ng matanda." Tito naman, nahiyang sagot naman ni Ami saka yumukumuli sa kanyang kinakain. Hindi niya magawang makasagot sa sinabi niya ng binata dahil feeling niya ay naumid ang kanyang dila. Isa pa, hindi niya maintindihan kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso nang hindi sinasadyang magtamang paningin nila ng lalaki. Feeling niya para siyang ice cream na unti-unting natutunaw ng mga sandaling yon habang nakatingin to sa kanya. "By the way, Iho, I spoke to your ninong and he said you should just go to his law firm so you can talk. Tamang-tama dahil kailangan niya ngayon ng abogado dahil napakarami niyang clients." Pagbabalita pa ni Carson sa panganay na anak. Mara namang tumango si Kyoto saka sumagot. "Thanks, Dad." Since Kyoto left her job in Japan, he asked his dad to help him find a law firm to work for. He plans to stay in the Philippines temporarily, and while he's here, he decides to continue working as a lawyer in his own country. "How about you, Iha? Are you going to work?" Sabi ni Seiko, "You're an accountant, right?" Baling naman ni Carson kay Ami. Pansamantalang inihinto ni Ami ang pagkain. Actually, magdamag talaga siyang nag-iisip kagabi kung babalik siya sa trabaho. Natatakot kasi siyang muling puntahan ni Harold Bajaras. Kapag nangyari yon, ay wala siyang takas. Isa pa, sure siyang malilintikan siya sa demonyong yon kapag nalaman itong umalis na siya sa apartment niya. Pero dahil wala naman siyang choice at nahihiya siyang maging palamunin sa family ng kanyang best friend, kaya nag-decide siyang pumasok ng trabaho. Sinabi na rin niya yon kay Camille dahil nag-aalala ito. Pero nangako naman siyang tatawagan ito sa oras na may mangyaring hindi maganda. Marahang tumango si Ami sa tanong na yun ng matanda. "Yes po, Uncle." "Bra, sumbay ka na lang kay Kuya Kyoto. Hindi kasi kita maihahatid dahil may meeting ako."
Sabat naman ng kanyang kaibigan. Wala sa sarili na pasulyap muli si Ami sa binata. Pero katulad kanina, ay focus lang ito sa pagkain na para bang walang kasama. Gwapo nga, may sarili namang mundo. Isip-isip niya habang pasimpleng pinagmamasdan ito. Okay lang ba, Kuya Kyoto? Besides, iisa lang naman ang way niyo ni Ami. Dagdag pa ni Camilo nakatingin sa kanyang Kuya Kyoto. Sure. Isang salita lang ang sinagot ng lalaki pero biglang nakaramdam ng excitement si Ami. Ang kaninang takot na nararamdaman niya kay Harold Bajeras ay biglang naglaho nang marinig niya ang sinabi nito. Sa laki ng biceps nito at malapad na balikat, feeling niya ay safe na safe siya sa feeling nito. Mahiya ka naman, Amelinda del Rosario. Remember, hindi ka papatulan ng lalaking yan. Tila may mumunting tinig ang nagbulong noon sa tenga ni Ami. Kaya naman ang excited at kilig na nararamdaman niya ay biglang naglaho at napalitan ng pagkapahiya. Umagang umaga ay nangangarap siya ng gising. Thank you, Kuya Kyoto. Nautal namang pasasalamat ni Ami sa binata. Hindi naman to sumagot at sa halip ay tumangulang sa kanya. Aandap-andap na nagtungo si Ami sa garahe kung nasa nakapark ang magarang kotse ni Kuya Kyoto. Nahihiya man sa lalaki, wala siyang choice kung hindi sumabay dito para makapasok sa trabaho. Sasakay ka ba o tatayo lang dyan? Tanong nito sa kanya nung sumilip sa nakababa sa bintana. Sasakay na? Natatarantang kumilos si Ami at nagmamadaling binuksan ang backseat para sana doon sumakay. Pero naudot yun nang biglang magsalita ang lalaki. I'm not your driver. Dito ka sa passenger seat maupo. Masungit na sita ni Kyoto sa dalaga. Sorry, Kuya Kyoto. Nahihiya niyang paghingi ng tawad, saka mabilis na umikot sa passenger side at pumasok. Nang makapasok kaagad nakaramdam ng pagkailang si Ami dahil napakalapit nila sa isa't isa ng mga sandaling iyon. Nanunuot din sa kanyang ilong ang pabango nito na lalaking-lalaki ang amoy. Sa kanyang peripheral vision, nabistahan din niya ang magandang katawan ng binata na humahapit sa suot nitong navy blue, long sleeve polo. Shemay, ang yummy. Did I pass your standard? May tanong ng lalaki habang minaminiobra ang kotse palabas sa garahe ng mansyon. Maang na napatingin naman si Ami sa binata dahil hindi niya maintindihan kung anong sinasabi nito. Ha? You've been looking at me for a while. Munti ka na masamid si Ami ng sarili niyang laway dahil sa sinabi nito. Otomatikong nag-init ang pisngi at punong tenga niya dahil sa matinding pagkapahiya. Kung pwede lang sana siyang tumalon sa kotse nito ay ginawa niya na. Ano kasi, yung polo mo, masikip ba sa'yo? Ang laki kasi ng katawan mo kaya medyo fitted siya, no? Nakakahinga ka pa ba ng maayos? Natutup ni Ami ang sariling bibig na ma-realize niyang sinabi. Napakaraming dapat sabihin, bakit yun pang sinabi niya? Shucks, napakatanga talaga niya. Tonta ka talaga, Amelinda. Bakit ba ayaw mong rendahan niyang bibig mo? Kastigo niya sa sarili. Is that a compliment or an insult? Tanong ni Kyoto na sinulyapan ng babae mula sa rearview mirror. Pulang-pula ang buong mukha nito habang nakahawak sa sariling bibig. Okay, I'll take that as a compliment. Maya-may dagdag pa ni Kyoto na hindi sumagot ang babae. Pinili na lang ni Ami na huwag sumagot dahil baka kung ano-ano pa ang masabi niya. Mahirap na. Ilang beses na niyang ipinapahiya ang sarili sa lalaking kasama niya. Shit, kotang-kota na siya. Hanggang sa makarating sa bangko kung saan siya nagtatrabaho ay hindi na muling nag-usap ang dalawa na para bang mas pinili nilang manahimik na lang. Thank you for the ride, Kuya Kyoto. Nahiya namang pasalamat ni Ami bago bumaba sa kotse. Okay, sige, mauna na ako. Pagpapaalam pa niya, hindi na sumagot pa ang lalaki kaya tumalikod na si Ami. Pero bago siya tuluyang makaalis, ay muli siyang tinawag nito na ipinagtaka naman niya. What's your number? I'll call you later to pick you up. Ha?